kanya bilang isang opisyal ng lungsod. Yan ang sinumpaan natin eh. Willing to die for this country. Willing to die din naman ako para lang ipaglaban yung tama. Lalo-lalo na yung pag-promote ng good governance at lalo-lalo na yung pagkikipaglaban sa laban sa korupsyon. Ako nakikipaglaban. Mahirap lang talaga. Kasi nakapokus lahat sa akin. Attention, gagawa sila ng mga intriga, gagawa lahat sila ng mga kasinungalingan. Sisiraan talaga nila ako. Pero, kailangan ba natin manahimik? Tatahimik pa tayo. Marami pa tayo nalalaman. Kaya sila nagpapadala kasi talagang feeling nila hopeless na rin eh. Wala silang mapagkatiwalaan na makikipaglaban dito. Pinapadala nila sa akin. Pasyon nila. Sabi ko, bakit hindi kayo pwede magsalita? Sabi nila, baka mawalan kami ng tubig sa gripo eh. Kung kami nagsalita, kaya Mayor Benji, ikaw na lang muna. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na lang yung bell para updated ka sa ating mga video. Oo, grabe! Okay, nabalitaan nyo ba yung may gusto daw subukang pigilan ng ang rally? Anak ng tipaklong, grabe ho, no? Meron ho nag-vlog na parang yung mga hotel ay inarkila daw di umano para doon sa mga pupunta ay hindi na makakuha ng kanilang mga matutuluyan. Hindi ko ho alam kung makatotohanan yan. Pero ang alam natin, etong balita ni Chikadora, susubukang pigilan ng rally nationwide. Aba, mabubuking kayo. Ibubuking kayo ni Chikadora dito. Kaya lagi ko sinasabi, manood kayo lagi ng daily vlog natin, umaga at hapon. Kahapon parang mahina tayo kay kay boss. At yan, bago natin simulan ng ating talakayan reaksyon, isang like, isang share, all gusto po tayo dyan, kaya i-like nyo yung video at share. Mag-comment ho kayo. At ito na, bibigay natin yung slide dito kay Chikadora. Ano bang usapin dyan? Grabe na naman yung mga pag-uusap dyan, buti nabisto ito. At doon, inutang na pondo. Sabi doon, inutang na pondo ng gobyerno, mapupunta lang sa ayuda. Kaya abangan natin sa dulo ng ating video. Ito na, ipasok mo, Chikadora. Kahit subukan niyong pigilan, hindi ninyo mapapatahimik ang mga taong gusto ng kapayapaan. Matapos ang balitang sinubukang harangin ang rally na isasagawa ng INC, tagapumunaang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo kinumpirmang hindi lamang sa Quirino Grandstand mangyayari ang National Peaceful Rally, kundi sa bawat sulok ng Luzon, Visayas at Mindanao. Kapapasok lamang na balita na kinumpirma ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo na pinamumunuan ng makapangyarihang leader ng INC na si Ka Eduardo Manalo. Kinakasana ang nationwide rally na mangyayari sa January 13, Lunes, na kung saan mula Metro Manila hanggang Mindanao, abot ang panawagan ng maraming miyembro ng Iglesia ni Cristo na tigilan ang pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Ito ang breaking news ngayong araw kung saan pinutakti at naging controversial pa sa social media matapos ilabas ng pamahalaan ng Iglesia ni Cristo na bukod sa Metro Manila, mangyayari rin ang makasaysayang rally ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang lugar sa bansa. Tama. Partikular na sa Region 1 kung saan mangyayari ang rally ng INC sa loob ng Quirino Stadium, Vigan, Ilocos Sur. Region 2, Isabela Sports Complex. Makasama pakinggan nyo yung mga lugar-lugar. Nabanggit na natin ito kahapon sa nakaraang vlog natin. Pero mas maganda, malinaw sa malinaw, maulit at ma-remind kayo kung saan lugar merong isasagawang peaceful rally. Tuloy. Province of Isabela, Region 3, Region 4A, Region 4B at NCR kung saan gaganapin sa Quirino Grandstand sa Maynila. Region 5, Sawagan Park, Legazpi City, Albay. Province Capital of Palawan, Panay Islands,
Iloilo City Freedom Grandstand, Capitol Park and Lagoon, Bacolod City, Negros Island. Region 7, South Road Properties, Cebu City. Region 8, Ormoc City, Plaza Leyte. Region 9, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Region 10, Plaza Divisoria, Cagayan de Oro City. Region 11 and 12, Rizal Park, Davao City. At Caraga Region, Butuan City Sports Complex. Ang mga lugar na ito ay hindi lamang dadaluhan ng maraming miyembro ng Iglesia ni Cristo, kundi ng bawat Pilipinong nananawagan ng kapayapaan at maayos na pamahalaan na siyang dapat nararanasan ng taong bayan. Isa rin sa kanilang panawagan ay ang tigilan ng pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng paghahain ng impeachment cases laban dito. Naniniwala ang tagapamahalang pangkahalata ng Iglesia ni Cristo sa pamumuno ni Ka Eduardo Manalo na magiging matagumpay ang kanilang peaceful rally na mangyayari sa Lunes, January 13, 2024 mula sa iba't ibang sulok ng bansa, kung saan iisang boses at tinig ang kanilang gustong marinig. Ang kapayapaan at tigilan ang mga platapormang pagpapatalsik sa ikalawang Pangulo ng bansa. Narito ang buong balita na umani ng samot-saring reaksyon sa mundo ng social media. Alam niyo kung sino lang naman mahilig dyan mag-file ng case? Ay yung mga taga-bundok. At yung mga na-convict, yung mga nakulong na, at yung mga sirang-sira na ang pangalan sa politika. Yan ho yung mahilig dyan. O, alam niyo ba yung o, tapos yung saba-saba-saba. O, yung mga taga-bundok. O, at saka siyempre, yung lulong. Yung pinakamalaking bakulaw o pinakamalaking buaya sa buong Pilipinas. Sila yung mga mahilig mag-sampa. Di ba? At inutusan pa itong mga kaliwang left and right para gamitin at siraan ang pangalan Duterte. Yan lang man lumalabas dito eh. 'Di ba? Ngayon, ano nangyayari? Wala na. 'Di ba? Kaya ikaw, kayo, tigil na. Dahil hindi kayo makakaabante sa mga paninira nyo. At doon sa nagbabalita na bagsak ang rating ng BP Sara, at pabor ang maraming Pilipino, 41%. Kwento nyo sa pagong yan, baka maniwala pa sa inyo yan. Pero, tignan nyo yung mga post nyo sa Facebook. Pinagtatawanan lang kayo ng mga tao dahil puro kayo kasinungalingan. Yan ang katotohanan. Gusto nyo makatikim ng katotohanan, di ba? Abangan nyo yung peaceful rally. Kung ilang milyon ang dadalo. Tuloy. Ng mga larawan at video ko, ituloy na namin ng Nelson. Ito rin po naman ay may kinalaman sa mga larawan at mga video na paghahanda po sa iba't ibang mga lokal ng Iglesia ni Cristo Kong para po sa ating malaking pagkilo sa mga darating na araw. Tuloy-tuloy, ano? Opo, yan po po. Agusan del Sur. Agusan del Sur. At sinasabi nilang Jen, Kong Dante Nelson, handang-handa kami sa malaking gawain ng Iglesia. At tuloy-tuloy daw po ang kanilang pagpapanata para sa kapayapaan ng ating bansa. Ayan. Ito po naman, Camarines Norte, Kong. Ayan. Kahit may share line, umulan, ano? Oo. Tuloy pa rin, Yan. Ilan pa lamang po yan. Ito naman ay Camarines Sur, ang kabilang banda naman ng Camarines. Ayan. Iba't ibang lokal. Opo. Ganda na, di ba? Sabi mo, Ayun na, yung sa amin. Ay, salamat. Makakauwi na ako ng mapayapa. At ito mga kasama, kulang na nga ho yung mga sasakyan at mga hotel. At buti na lang, preparado lahat, nagagawan ho ng paraan yung mga sasama. Dahil nakakahanap na po sila ng mga marerentahan. At magaling sa magaling, yung balita kahapon na kasi dapat pala hindi pala ipapagamit yung grandstand, yung Quirino. Kasi may nauna nakapag-reserve. Buti na lang, maraming salamat po doon sa nagbigay daan. At parang pinaubayan na lang nila yung araw ng January 13 para dito sa gaganaping peaceful rally. Maraming salamat po doon sa mga nagpa-reserve ng at sila ay nagbigay daan. Salamat po sa inyo. Shoutout po kung sino man kayo. Shoutout po sa inyo. At mabalik tayo dito sa pag-uusap.
sa impeachment na yan, sino-sino ba talaga ang mga nasa likod niyan? Kilala nyo naman. Diba? Kunyari, nagbabait-baitan. Pero, ang katotohanan, sila ang may mga sungay at gigil na gigil, sa mga Duterte. Sila, kumbaga, yung mga, hindi mo mapagkakatiwalaan. Bakit? Uubusin lang ang kaban ng bayan, Diba? Yun ang magandang mabibigay natin dito sa kanila, itong gagawing peaceful rally. Sampal ito sa kanila, Bakit? Pag nakita na nila na, ayaw pala. Hindi tayo magtatagumpay dito kasi milyon-milyon ang hindi papabor na ma-impeach si Bibi Sara. Sampal ito doon sa mga bakulay at sa mga dyan, sa mga taga-bundok na yan. Para sa susunod, mag-akyata na lang kayo lahat sa bundok pag-ikot ng gulong. Iniintay lang namin umikot ng gulong para kayo naman. At saka wala na kaming naririnig sa inyo. Oo, kasi February 5, wala na kayo dyan. Bakit? Siyempre, mga kampanya na kayo Diba? Yung mga local at national. Kaya, wala na kayong saysay. Abangan natin sa Lunes kung pipirma yung ibang mga mga galing na bakulaw. Mayroon nga ako nababalitaan sa Antipolo daw talagang bagsak na raw Wala na raw Hay, kasi kayo, nagpagamit kayo Nagpasilaw kayo Ayan, sabi ni Aling Cherry. Buti nga. Dito, ano ba yung usapin dito? Dating kadre hindi naniniwala nagkaisa ang AP sa pagtangkay kay Bibi Sara. Abangan nyo kung ano sasabihin dito. Alam nyo mga kasama, itong si Negro, kilala nyo kung sino yung Negro? Hindi ho ako rito. Buti pa yung mga dating naging commander-in-chief, mga chief of staff. Si General Singa, yan, magaling yan. General Esperon, yan, magaling yun. Pero itong, naku po, dismiyo. Pwede pa, kung si General Palparan, sigurado. Yan. Alam nyo kaya, naku, mahirap din pag-usapan dito kay, alam mo si General Palparan, magaling ho na general lang. Kaso nga lang, alam mo, kung sino nagpabira dyan, nagpakulong dyan, ito rin mga taga-bundok. Kasi si General Papa, magaling, talagang magaling. Ibang klase kagalingan ng tao na yun. Sana, hindi ko alam kung si General Palparan nakalaya na po. Magaling talaga. Bilib ako dun. Bilib ako dun sa general na yun. Kung sino yung magaling, siya yung ginagawa ng issue. Sila yung pinapakulong. Pero sana, kung nakalaya man si General Palparan, sana ito, humarap siya dito, no? Makita natin talaga yung, alam ko, hindi to ayaw din ito ng mga dorobo. Galit sa mga dorobo. Maipasok ko lang yun kasi etong mga pag-uusap dito, ganun Parang, hindi dating kadre, hindi naniwala nagkakaisa ang AFP sa pagtanggal kay BP Sara sa NSC. Yun May relate sa naipasok ko lang. Eto, ipasok na natin to. Nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na sila ay nananatiling tapat at nagkakaisa para sa bayan. Sa kabila ng ginawang reorganisasyon sa National Security Council na nagresulta sa pagtanggal kay Vice President Sara Duterte at sa mga dating Pangulo ng bansa. Pero para sa dating kadre ng CPP and PANDF, hindi siya naniniwala na nagkakaisa ang buong AFP sa pagtanggal sa ikalawang Pangulo sa NSC. Si Omar Forzuelo, sa report. Mananatili raw na tapat sa paglilingkod sa bayan ang Armed Forces of the Philippines o AFP matapos tanggalin sa National Security Council o NSC si Vice President Sara Duterte kabilang ang mga dating Pangulo ng bansa. Ang nasabing pahayag ng AFP ay kasunod ng espekulasyon na apektado umano ang AFP sa ginawang reorganization sa NSC. Sa pulong balitaan sa Camp Aguinaldo, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na buo raw at nagkakaisa ang sektor ng seguridad. In terms of whether there's a rift, this is a classic case of political intrigue. This narrative holds no water, and what we can say, sir, is that the security sector is united under the umbrella of
the chain of command. Sabi niya, sila daw ay profesional at tapat sa konstitusyon at sa watawat ng Pilipinas. Pero para kay Jeffrey K. Eric Celis, dating National Intelligence Officer ng komunista-teroristang grupo ng CPP, NPA, NDF, hindi siya naniniwala na buo ang opinyon ng AFP kaugnay sa ginawang pagbabago sa NSC. I don't believe that there is an absolute unity among the ranks of officers and the personnel of the AFP dito sa ginawang very controversial decision na pagpapalabas ni Pangulong Marcos Jr. ng Executive Order 81. Anya, sa tagal niyang naging konsultant ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-ELCAC ay nakagawa na siya ng mga ugnayan sa loob ng AFP at mayroon naman mga aktibong opisyal ang nagpapahayag sa kanya ng ibang opinyon patungkol sa nasabing issue. In absolute truth, hindi naman totoo yan na walang pumupuna at walang may nagkaroon ng diskontento. Una, bakit ko sinasabi? Sapagkat may naririnig din ako at may kumakausap din sa akin na masyadong na-politicize o masyadong nagamit as political instrument for political operations against the rivals of the Marcos Cortes ay itong nilabas na Executive Order 81. At kaming ito sa mga active officers, hindi ko nababanggitin siyempre, na nagkakaroon ng mga informal sharing sa akin. Maliban dito, sinabi ni Ka Eric na kung mayroon mang malaking epekto ang Executive Order 81, ito ay ang pagpapahina sa seguridad ng ating bansa. Pero alam natin na ang epekto niyan, pinapahina natin ang consensus and broader base of policy making on security matters in agenda na pwedeng i-contribute ng Vice President at ng mga former President kung nandiyan sila sa loob ng NSC. Kamakailan lang, inilagdaan ni Bongbong Marcos ang Executive Order No. 81, Series of 2024 at ito'y nag-uutos na tanggalin bilang miyembro ng NSC ang Vice Presidente at mga dating Pangulo ng Bansa dahil umano sa issue ng seguridad. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal Almar Forzuelo, SMNI News. Nakita nyo? Sinagot siya ni Ka Eric. Hindi siya naniniwala. Bakit? Alam niya yung mga, kasi dating Intel pala ito. Diba? Ano naman ang usapin dito sa pondo, pagdating sa pondo. Ito yung kinasasama ng loob ng ating mga kababayan. Diba? Pondo mo, gagamitin saan? Saan gagamitin? Inutang na pondo ng gobyerno, dapat iyak yung hindi mabulsa. Tama lang naman. Sana nga, ganun din. Ang iniisip ng ating kababayan na pilit pa rin na nabubulag ng mga alam nyo na. Bakit? Kasi pagdating dyan sa mga akap-akap na yan, yung mga ayuda na yan, okay lang yung pero may balita ako parang nawala daw yung wag na natin banggitin yun. Hindi pa tayo sigurado dun Kaya yung iba kasi, nagdidepende dyan sa mga ayuda. Kasi ang problema nila, yung trabaho. Wala silang matinong trabaho. Kasi dito sa Pilipinas, napakapangit ho ng sistema. Alam niyo bakit? Ang namamayani kasi dito ay puro agency. Sa tama lang ho tayo. Bakit kailangan mo maglagay pa ng isang agency? Bakit? Ayaw mo magbayad pagdating ng araw? Diba? Ayaw nyo magbigay ng mga, ang tawag dito, mga, ano bang tawag doon? Nakalimutan ko na Yung mga, naku, basta yun na yun. Compensation fee. Ayaw nila magbayad kasi pinasok na lahat ng agency. Ang pangit naman dito, after 6 months, after 5 months, tanggal ka. Yung trabaho mo, ibig sabihin, hindi ka na pwedeng magtuloy kasi baka ma-regular ka daw di umano. Diba? Sistema kasi ng trabaho. Ngayon, yung iba, nagtitipende na lang sa ayuda. Sige, hingi lang kami ng ayuda. Pero mali ho yun. Diba? Ginagawa mong tamad ng mga tao. Imbis na bigyan mo ng maayos na trabaho. Diba? Pag-aralin mo yung tao, libre. Diba? Bigyan mo ng allowance, pag-aralin mo ng machinist, pag-aralin mo ng mga mekaniko, yung mga in-demand sa abroad. Lahat, skills. Ipasok nyo sa magagandang bansa. Gobyerno dapat ang kumikilos para dyan. Diba? Papaaralin nila. Hanapan nila ng employer sa ibang bansa. Dapat ganun. Gawin nyo makabuluhan yung mga pagsaservisyo nyo sa bayan. Diba? Isipin nyo, pag-aralin nyo sa SESDA yung mga kababayan mo. Halimbawa, kumuha ka ng mga 10,000 welder. Ikaw gobyerno, ikaw hahanap ng employer. Dapat ganun. Napakasimple ng kaso ginagawa nyo ginagawa nyo panggatasan ng kawawang pobre.
Sa totoo lang ho tayo mag-a-apply yung tao kung ano-ano hihingi ng agency. Hihingi ng placement fee. Mahirap na nga yung tao, hihingi mo pa ng placement fee. Yan ho ay binabayaran na ng employer. Sa makatotohanan lang ho tayo, may nagkwento ho sa atin ito. Hindi naman natin sinisiraan yung mga agency, pero gawin yung makabuluhan. Diba? Bakit ang New Zealand? Walang placement fee. Bakit ang Japan? Walang placement fee. Pero yung iba, anak ng tipaklong, Saudi na nga, DH na nga, binibigyan nyo. Hong Kong na nga, DH na nga, may placement. Yan ang problema. Isa pa, ano pa problema? Itong mga kontratista sa gobyerno. Diba? Ibig sabihin, dapat gawin yung makabuluhan. I-balance nyo. Kayo na nga nagpapakontrata, kayo pa kukontrata. Gawin nyo, ibigay nyo sa ibang kontratista. At yung ibang kontratista, magbibigay din, kagaya sa New Zealand, ibabalik ko na naman sa New Zealand, ganito po ang style sa New Zealand. Kung ano ang trabaho mo, hindi ka pwedeng mahimasok sa ibang trabaho. Nasa specific category ka lang. Halimbawa, ang bahay ay papagawa ay bubong. So, mga roofer lang ang gagawa niyan. Hindi mo pwedeng, pag hindi ka certified roofer, hindi ka pwedeng makialam dyan. Kung ikaw ay karpintero, doon ka lang sa part ng pagkakarpintero. Kung ikaw ay glass, iba din ang kontrata sa glass. Tandaan nyo Kung ikaw ay bricks maker o yung taga-landscaping, iba rin ho yan. Hindi pwedeng isang kontratista ang tatrabaho. Kaya maganda yung bansa nila Dito kasi, isang kontratista lahat na ng kategory, lahat na ng trabaho. Yun ay Sa sistema kasi dito, bulok na. Wala na, malayong-malayo na tayo. Kaya eto, ipasok na natin to. Madaldal ka, Kuya Lids. Etong problema dito, inutang na pondo. Nasaan na nga ba ito? Ano bang gagawin nyo sa pag-uutang na yan? Titiyakin ni Atty. Sal dito na hindi mabulsa. Kasi bakit? Sino magbabayad yan? Taong bayan. Hindi naman ito nakaupo Hindi naman ito mga nagnanakaw na ito magbabayad yan Ang magsasuffer niyan, buong Pilipinas. Kaya mamaya may magsasalita doon, matapang. Sa dulo ng ating video, ipasok na natin to. Sa paglobo ng utang ng Pilipinas, dapat umanong tiyakin ng gobyerno na hindi ito mapupunta sa bulsa ayon sa dating palace official. Samantala sa pagtaas naman ng kontribusyon ng SSS, kailangan anya sabayan rin ito ng dagdag benepisyo. Narito ang balita ni Prince Tripoli. Kasabay ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, pinangangambahan na rin ng nakararami nating kababayan ang patuloy na paglobo ng utang ng Pilipinas na umabot na sa 16.9 trillion pesos noong Nobyembre ng nakaraang taon. Sa ulat ng Bureau of Treasury, mahigit 10% itong mas mataas kumpara sa kaparehong panahon. At isa sa itinuturong dahilan ng pagtaas ng utang ay ang paghina ng piso kontra dolyar. Para naman sa dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, dapat matiyak na nagamit ng tama ang pondo ng gobyerno. Okay lang yan. Kaya naman natin bayaran. Basta ilagay mo sa tama. Sa bulsa. Samantala, sa usapin naman ng pagtaas ng kontribusyon ng Social Security System, sinabi ni Atty. Panelo, dapat maramdaman din ng mga miyembro ang dagdag benepisyo. Unang-una, alam mo, mayroong batas talaga na sinasabi, every 2 years, pwede ka magtaas ng kontribusyon. At yun naman kontribusyon, talagang para sa mga members yan. Kaya ako, agree ako doon sa sinasabi ng administrasyon na talagang kailangan sumusunod lang sila sa batas. Ang mahalaga, yung kontribusyon na binibigay ng taong bayan, kailangan mag-benefit sila. Ang problema doon sila nga nahihirapan yung nga reklamo Nagbabayad sila, pagkatapos pag kailangan na nila, walang may bigay sa kanila. Kulang. Tapos magdadagdag pa ng kontribusyon dahil nga ang batas na sabi para sa kanilang benefits pero hindi nangyari. Yan ang problema. Sa pagpasok nga ng taong 2025 ay sinabayan ito ng dagdag singil sa kontribusyon. Mula 14% ay magiging 15% na ito ngayon. 10% dito ay babayaran ng employer habang ang natitirang 5% ay sasagutin ng employee. Ito si Prince Tripoli. Bawas na naman ho ang sahod ng isang mamayang pobre. Totoo yan. Kasi kung halimbawa tinaas ang kontribusyon tapos yung sahod ng tao ay hindi naman na naangkop doon, wala rin. Diba? Kaya natin nasabing bawas na naman. Sabihin natin, ang kontribusyon ay hamahati sa dalawa, isa sa iyo, isa sa employer mo. Kung ang kontribusyon mo ay 500, sa employer mo ay 500, dadagdagan mo pa ng 1%. O sabihin natin ilan na yon.
bawas na naman. Ganun lang kasimple. Kaya ang hirap sa gobyerno, hindi nila ibigay yung sahod ng tao. I-fix na nila ng 1-2 per day para lahat sagana. Ganun lang. Ang nakikinabang dito, mga kumpanya lang. Hindi nagbe-benefit sa mga taong bayan, yung mga empleyado. Napakakawawa. Hindi kagaya sa ibang bansa, merong magandang benepisyo ang isang empleyado. Lalong-lalo na pag December. So nakakakuha sila ng isang annual leave na fina-file nila ng mag-start ng annual leave nila by ng December 20, ang balik nila January 6. May mga ganung bagay. Diba? Dito, pasok ka, December 25, pasok ka January 1, tapos hindi yung annual leave mo, hindi pa bibigay. Walang annual leave parang ano lang, ano ba tawag dun? Bonus? Hindi maganda, di ba? Hindi makabuluhan. Yan lang ang ating komento at reaksyon. Ngayon, pag-uusap naman dito, ano meron? Ang sabi dito, silence is no longer an option. Kaya matapang na nagsasalita na ito si Mayor. Siyempre, talagang matapang dating general Saka, hindi pwede kang manahimik. Sabi nga niya, hindi ka na pwede manahimik ngayon. Dahil sa nakikita nyo ngayon at nararamdaman nyo, pati nga ating kababayan, umaalma na. Di ba? Bakit ka pa mananahimik? Ibig sabihin, pinapabayaan mo maging, parang pinapabayaan mo lumugmok ang Pilipinas kung ikaw'y mananahimik lang. Sa totoo lang, itong gobyerno ito yung pinaka-worst na nakita natin at naramdaman natin na halos naubos pero walang may pakitang proyekto. Nangutang, hindi sinabi kung saan ilalagay ang ang budget, ang inutang. Diba? Kaya maganda, Mayor, ikaw na bahala. Ako nakikipaglaban. Mahirap lang talaga. Kasi nakapokus lahat sa akin. Attention, gagawa sila ng mga intriga, gagawa lahat sila ng mga kasinungalingan. Sisiraan talaga nila ako. Pero, kailangan ba natin manahimik? Tatahimik pa tayo. Hindi tatahimik. Ito ang binigyang diin ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos na maging kontrobersyal ang kanyang pagsisiwalat sa katiwalian sa proyekto ng gobyerno. Ayon sa alkalde, hindi siya pwedeng magpatalo sa takot dahil malaking responsibilidad ang nakaatang sa kanya bilang isang opisyal ng lungsod. Yan ang sinumpaan natin Willing to die for this country. Willing to die din naman ako para lang ipaglaban yung tama. Lalo-lalo na yung pag-promote ng good governance at lalo-lalo na yung pakikipaglaban sa laban sa korupsyon. Dagdag pa ni Magalong simula nang inilabas niya ang kanyang saloobin hinggil sa korupsyon sa gobyerno, marami na rin ang tumatawag at nagdetect sa kanya na sumusuporta sa kanyang good governance crusade. Nice! Marami pa tayo nalalaman. Kaya sila nagpapadala kasi talagang feeling nila hopeless na rin Wala silang mapagkatiwalaan na makikipaglaban dito. Pinapadala nila sa akin. Pasyon nila. Sabi ko, bakit hindi kayo pwede magsalita? Sabi nila, baka mawalan kami ng tubig sa gripo Kung kami nagsalita, kaya Mayor Benji, ikaw na lang muna. Ikinatuwa naman ng alkalde ang sinasabi ni Senator Sherwin Gatchalian na hindi na dapat kasama ang mga politiko sa pamamigay ng ayuda. Subalit ayon sa alkalde, may bago ngayon na estilo ang ilang korap na kongresista o government officials. Alam mo ba, meron na namang bagong sistema sila. Pag pupunta ka doon sa opisina nila, sasabihin nila, ay naku, wala na ho rito yung pan. Hindi na kami nagbibigay dito. Pero yung pera ni Congressman, nandun na ho sa DSWD, kaya bibigyan na lang namin ho kayo ng note at para pumunta na ho kayo doon sa DSWD. Nandun naman yung pera ni Congressman. Parang gano'n pa rin. Papalabasin pa rin nila na utang na loob pa rin. Samantala, sinagot ni Mayor Benjamin Magalong ang pahayag ni Congressman Salceda hinggil sa 777 scheme. Alam mo, magaling si Congressman Salceda. Napakatalino niyan. Kumbaga, in terms of situational awareness, mataas ang situational awareness niya. Kaya, alam niya. Kaya lang, syempre, ayaw lang, siguro, intindi na lang natin bakit ayaw niya aminin. Grace Dr. Lero, UNTV News. Kita nyo? Diba? Buti na lang mayroong pang gantong tao. Kagaya ni Mayor Magalong. Diba? Kung ano yung mali, siwalat mo. Diba? Sinisiwalat niya ngayon yung mali. Kung mananahimik ka lang siya, di umano, sabi niya, paano? Ano mangyayari? Kaya sabi niya nga, willing niya para sa bayan.
ibang klase, manindigan ang isang ang mama na ito, talagang matapang. Kaya hindi natin pwedeng ano to. Kung ito ay tatakbo sa mataas na posisyon sa susunod, eh meron hong marka ito sa akin. Parang gusto ko yung ginagawa niya ngayon. Gusto ko ho. Parang may kalampag na siya. Eh, hindi ko alam kung talagang makikita mo ito sa gaganapin na ano. Hindi ko lang sure kasi siyempre meron din siyang boses eh. May stand naman siya eh. Kaya mas maganda, maigi, lagi kayong susubaybay sa ating channel. No? I-like and share at share nyo sa ating kababayan, OFW, at yung mga migrante, at dito sa mga kababayan nyo. Shoutout nga pala sa mga taga Mindanao, Davao, Cebu, Visayas, buong Pilipinas. At may nagpapa-shoutout sa atin. Wait lang Oo, pasensya ka na, hindi kita na shoutout kanina. May nagpa-shoutout eh. Sorry ngayon lang kita mas-shoutout. Sana nandito. Ito ata. Oo. Kay Ma'am Luisa Alvarez. Shoutout sa iyo from Hong Kong. Ayan. Shoutout ng marami at bonggang-bongga. Ayan. Salamat hanggang sa muli tayo mga kasama. Mayang hapon, abangan nyo po yung upload natin. Bye-bye.